What's up mga kapitbahay? Welcome back na naman sa ating channel. For today's video mga kapitbahay, meron tayong sasagutin na isang katanungan doon sa marami nating mga nagko-comment na mga subscriber, mapa Facebook or mapa YouTube, marami silang nagko-comment. Ito, mga basic na tanong po nila kasi itong mga nagko-comment is baguhan lang daw sila sa PFSense. Kaya ito, sasagutin natin kasi meron silang paulit-ulit na mga tanong. Pinag-ipon-ipon ko yon para sa mga tanong nila. Kaya gagawa natin ng konting video para ma-familiarize sila kung ano yung mga possible na nangyari, bakit na-encounter nila yung mga ganong problema. Okay, so stay tuned mga kapitbahay, pag-uusapin natin yan at isi-share ko sa inyo kung ano nga ba ang mga basic na i-check mo bago mo mag-implement ng PFSense at maglagay ng mga VLAN dun sa switch mo at saka sa PFSense mo. Okay, so kung bago ka sa channel ko at saka gusto mong makapanood ng mga ganitong video, please don't forget to hit the subscribe, like, and share para masaya. Alright, let's go! Ayun na nga mga kapitbahay, no? Ito yung katanungan nila, bakit nga ba daw ang kanilang VLAN na kinreate dun sa PFSense tapos nag-create sila ng VLAN dun sa kanilang managed switch, bakit daw yung mga client na nakakonect, tama naman yung nakukuha na DHCP, tama naman yung IP na nakukuha, pero bakit wala po silang internet? So ayan, yan yung i-share ko sa inyo, ano nga ba ang mga basic or ano nga ba ang mga basic troubleshooting na dapat mong gawin para makita mo kung bakit hindi siya nagkakaroon ng internet. Okay, let's go. So pupunta tayo dito sa ating PFSense. Ito yung ating demo PFSense. Ayan, meron na tayong mga interfaces, meron tayong mga VLAN na kinreate dito. Kung inyong mapapansin, kapag pumunta ka sa interface, assign VLANs, ayan, may VLAN tayo na dalawa na 10.20. Okay, ano nga ba ang unang-unang tingnan mo para ma-check mo bakit nga ba hindi nagkakaroon ng internet ang mga client mo doon sa VLANs mo? Okay, so ang possible po minsan na nangyari, kasi ito mga kapitbahay, segue lang, no, kasi meron tayong iba-ibang model na PFSense, like kunyari Netgate na SG series, meron naman tayong XG series. Ayan, dun po sa mga PFSense users na naka XG, possible po minsan na bakit hindi nagkakaroon ng internet dun sa mga VLANs na inassign mo, kasi dun po kasi sa XG na PFSense na version, meron po kasi tayong doon, meron tayong built-in switch doon mismo sa machine na yon. Ayun, so dapat i-make sure mo na ang switch na yon, kung ano yung port or kung anong interface ang kinreate mo or saan mo tinusok ang iyong LAN port galing sa managed switch mo, dapat automatic i-make sure mo na nakatag doon sa VLAN na kinreate mo, kasi ganun po yung purpose ngayon ng XG, meron siyang sariling switch. So mag-untag or tag ka doon sa PFSense mo, pagdating dun sa managed switch mo, same, magtatag and untag ka lang din. Okay, so pero kung mga Cisco users ka, dapat matik ang port mo from Cisco going to PFSense is dapat naka-trunk port para tumagos, para magiging allowed lahat ng mga VLANs na kinreate mo doon sa PFSense mo, tapos yung kinreate mo dito sa Cisco mo. Okay, kung inyo mapapansin dito sa Cisco ko, ay disconnect dito sa Cisco ko, kung inyo mapapansin dito sa Cisco ko, lakayan natin, yan, show interface trunk. Once na nakatrunk kasi yung port mo, automatic ang sinasabi niya, ayan, VLANs allowed. So allowed lahat ng kinreate ko na VLANs. Okay, kapag doon naman sa mga switch mo or D-Link man yan or TP-Link, dapat automatic ang pinaka main port na nakasaksak kung saan papunta doon sa PFSense mo, dapat automatic nakatag yun lahat sa mga VLANs mo para magkitaan sila. Okay, so kung XG user ka, dapat doon mismo sa loob ng PFSense switch mo, dapat nakatag yung port na yun na ginamit mo papunta doon sa managed switch mo, doon sa VLAN 1 mo or doon sa VLAN 10 or VLAN 20 mo na kinreate para tumago siya. Kasi kung hindi siya nakatag,
hindi sila magkikitaan kasi nga parang may restriction siya. Okay, so ito naman ang katanungan is almost na ang gumagamit ng mga baguhan ng mga PFSense. Syempre kapag sinabi kasi nating XG or SG, medyo expensive yun. So dun sa mga tropa nating IT na mga nagpa-practice pa lang, ang ginagamit is yung CE, yung Community Edition na version na downloadable lang na free. Okay, so ano nga ba ang mga possible bakit hindi nagkakaroon ng internet dun sa VLANs mo? Okay, automatic mga kapitbahay, kapag nag-create ka ng VLAN dito sa PFSense mo, automatic dapat ang switch mo is manage. Kasi once na nag-create ka ng VLAN dito, tapos yung switch mo is unmanaged, automatic ang babasahin lang, ang itatag lang niya matic dito sa PFSense is yung VLAN 1 kasi automatic kapag unmanaged, native VLAN lang ang meron yun. Okay, so kapag wala kang managed switch, hindi ka makakapag-implement ng VLAN. Yun po yung mga katanungan ng mga bago nating IT or bago sa network. Yun po yung mga tinatanong nila. Okay, so ang madalas na tanong, bakit walang internet doon sa mga VLANs na kinreate niya, doon sa mga client niya? So ang possible po mga kapitbahay na nangyayari, bakit hindi ka nagkakaroon ng internet? Unang-una, syempre dito sa rules. Kasi importante kasi dito sa PFSense yung rules. Automatic, kapag pumunta ka sa rules, ito yung nagmamando kung ano ang mangyayari sa loob at labas ng PFSense mo. Kaya dapat unang-una tingnan mo is sa rules. Okay, so kapag sinabi nating walang internet dun sa mga VLAN client mo, automatic titingnan mo dito sa rules per VLAN. Okay, titingnan mo dito na ang rules per interface na kinreate mo. For example, ito yung LAN ko, automatic dapat si LAN mo meron siyang ganitong rules. Yung default allow to all. Ayan, ganito po. Ayan, matic yan. Tapos kapag pumunta ka sa ibang VLANs, dapat automatic meron din siyang ganon. Ayan, ito automatic allow all. Ayan, ganyan lang yung settings. Tapos yan, allow all para magkitaan sila lahat. Okay, yan po yung unang titingnan nyo. Okay, ang pangalawa po mga kapitbahay, syempre titingnan nyo doon sa client nyo kung tama nga ba talaga ang nakukuha niyang IP, which is kung ano ang kinreate mo na DHCP per VLAN mo. Okay, check nyo po yun kung tama nga ba or mali ang nakukuha or nakakakuha ba talaga siya ng IP through DHCP ng per VLAN mo. So yan po yung mga possible na nangyari. Okay, so after po nun, kapag alam mo na nakaset na mabuti ang rules mo, tapos kapag tinignan mo naman dun sa per client mo, tama naman yung DHCP IP na binibigay ng every DHCP server mo na kinreate mo doon sa per VLAN mo. Kung tama naman yung nakukuha niyang IP, ang susunod mong i-check mga kapitbahay, eto, marami palaging nagkakamali dito eh. Pupunta ka dito sa DHCP resolver. Ito, ay, mali. DHCP services. DHCP, ay DNS resolver para. Sorry, DNS resolver. Ito po, automatic to. Kapag in-install mo tong PFSense na to, automatic nakaselect to. Dito sa network interface, nakaselect yan. Ito, naka-all. So, dapat i-check mo palagi dito sa DNS resolver. Kapag naka-all kasi yan, hindi siya, nalilito siya. Yung route ng traffic, nalilito siya kapag naka-all kasi syempre lahat naka-check yan. Dapat, ang gagawin mo is, i-check mo lang yung active na mga interface na ginagamit mo doon sa network mo. For example, ito, Matic, Silan, syempre Matic kasama yan. So, isi-select mo yan. Katulad nito, itong HR department, Wi-Fi portal, yan yung mga active interfaces na kinreate ko dun sa VLAN ko. Okay, so isi-select mo yan. Tapos, wag nyo po kalimutan yung localhost. Isasama nyo siya. Ayan. Yan. Okay. So, once na sinama mo yan, ayan, click mo lang yan, control, tapos click mo, select mo, tapos ayan, tapos okay mo lang. So, yan po yung pangatlo. Tsaka dito sa outgoing dapat, kung ano yung mayroon ka, kumare, sa outgoing ko is 1 lang, isa lang, ito lang 1. So, ang isa-select mo lang is 1 lang din. Okay? Kasi, wag mo na i-select yung localhost kasi hindi naman to local kasi 1 to eh. So, dapat i-select mo yung active 1 mo na gumagana para hindi siya malilito. Okay? So,
automatic kasi si pfSense kapag hindi ka nag-create ng rule na gagamit siya ng ibang DNS, automatic ang ibibigay niya is ito. Yan, automatic yung default port na 53 which is used for yan, ito, another, yan yung gagamitin niya. Automatic ang gagamitin ng PC mo, for example, ipconfig/all. Yan, ang gagamitin niya is automatic, ay hindi, naka-static kasi ito 0.1 which is yan yung IP ng pfSense mo. Okay, so ang pang-apat mga kapitbahay, automatic, punta ka dito services or sa status, punta ka dito sa services. Yan, minsan kasi hindi to nagre-red to, naka-stop. Yan din minsan ang i-check mo. Or minsan kapag alam mo na na-configure mo na mabuti ang rules mo, na-configure mo yung DNS resolver mo, tapos tama naman yung mga nakukuhang IP, minsan dito i-restart mo lang, minsan nadadala siya dyan kasi minsan kasi hindi to nag-start kusa, kaya dapat doon po kasi sa mga community edition na pfSense medyo may mga bug pa, kaya minsan hindi siya automatic na nagra-run, hindi katulad ng mga license talaga na active talaga, wala ka nagiging problema. So yan po kasi may hirap kapag free, di ba? Okay, so ayan, so yan yung mga possible na i-check mo mga kapitbahay. Check mo muna kung naka-dual 1 ka naman, kasi kung naka-dual 1 ka naman tapos naka-setup yung load balance mo, wala naman kasi yung affect. Tapos paano nga ba malaman na doon sa loob mismo ng pfSense mayroon tayong internet? So maraming nagtatanong po niyan kasi minsan pag nagko-comment sila doon sa Facebook natin, tinatanong nila bakit wala daw internet doon sa LAN nila or sa VLAN nila na kinreate doon sa switch nila. So ang gagawin mo para makita mo na sa rules lang ang problema or sa DNS resolver lang ang problema or sa services lang ang problema, ang gagawin mo is ipiping mo mismo, magpiping ka mismo doon sa loob ng pfSense. Okay? So, ang tinatanong nila kadalasan, paano nga ba magping mismo doon sa loob ng pfSense? So, ang gagawin mo, i-access mo yung PATI ng pfSense mo. Paano nga ba yun? So, ito yung gamit ko. Download ka lang ng ganito, PATI, sa Google. Yung exe, install mo lang. Tapos, yun. Pag in-install mo yun, pag kinlik mo, may lalabas na ganito. So, ilagay mo lang dito, IP ng pfSense 192.168.0.1. So, ayan. Ilagay mo lang siya dyan. Tapos, access mo lang. Ayan. Kung ano ang username as password kapag naglalagin ka sa pfSense mo, ganun lang din dito. Okay? So, lagyan natin. Ay, mali. Ayan. So, ganyan po ang pag-access ng PATI or ng Linux base ng pfSense. Okay? So, paano nga ba mag-ping dito sa loob para malaman mo na may internet na pumapasok from WAN mo tapos hindi lang siya lumalabas doon sa LAN mo. Kasi baka mamaya ang problem sa rules or ang problem doon sa DNS resolver or doon sa services naka-stop. Okay? So, ganito lang. Number 8. Number 8 lang i-select mo. 8. Ayan, nakikita mo. Tapos, ipiping mo lang ang Google. Ang gagawin mo is ping. Tama ba? Diba? Automatic, kapag nag-time out yan, ibig sabihin, may problema dun sa configuration ng WAN mo. So, i-check mo lang kung tama yung na-configure mo na IP or may internet ka ba talaga. Kapag automatic, kapag nag-ping ka tapos nag-reply ng ganito, automatic, may internet ang loob ng pfSense mo. So, i-check mo lang siya agad doon sa wait lang, cancel. I-check mo lang siya agad doon sa rules mo. Baka mamaya sa rules mo hindi ka naka-create ng ganito or may kulang sa rules mo, automatic dapat ganyan. Tapos doon sa DNS resolver mo. Ayan. Yan lang po yung mga possible na nangyayari or based sa aking experience, yan lang yung mga possible na nangyayari bakit hindi nagkakaroon ng internet doon sa client mo or doon sa mga bilang na kinreate mo. Tapos, automatic, syempre, kapag alam mo na naka-configure dito yung pfSense mo ng mabuti, tapos wala pa rin, so, doon ka na mag-check sa manage switch mo. Ang pinaka-possible na nangyayari, bakit walang internet minsan, doon lang sa pag-manage mo ng mga port mo, doon sa manage switch mo. Lalo na kapag yung switch mo is layer 3, medyo komplikado. Pero kung yung switch mo is layer 2 lang, so create ka lang ng VLAN,
tapos itatrunk mo lang yung pinaka main port, or kapag HP ka naman or D-Link or TP-Link, automatic. Kasi si HP, mayroon naman siyang trunk, pwede ka mag-create ng trunk group. So itatrunk mo lang yung pinaka port, automatic tatagos na lahat yun. Kapag mga D-Link naman na layer 2 or TP-Link, automatic ang nakalagay lang kasi doon tag untag. So i-make sure mo lang na ang pinaka port na from pfSense going to your managed switch, dapat ang port na kunwari from pfSense nilagay mo sa port number 20, kunwari may 48 port ka na switch, from pfSense papunta doon sa 48 port mo na TP-Link or D-Link switch doon, nilagay mo sa port 48, dapat yung port 48 na yun, dapat itatag mo lahat sa VLAN na kinreate mo dun sa switch mo para tumagos lahat, okay? Para magkitaan sila. Kasi pag hindi mo ginawa yun, sinaksak mo lang siya dun, pero member pala siya ng VLAN 1, so hindi mo siya itatag dun sa VLAN 10 mo or VLAN 20, hindi siya tatagos. Doon lang siya sa loob ng VLAN 1. Okay? So, ganun po yung mga scenario dapat na i-check nyo. Dapat check nyo sa rules, check nyo sa DNS resolver, check nyo dun sa services, baka hindi nagra-run. Tapos, unang-una, ang gagawin mo is ipiping mo ang Google doon mismo sa loob ng pfSense. Okay? So, ganyan lang po mga kapitbahay. Sobrang basic lang ang mga troubleshooting kapag dating dito sa pfSense natin. So, yan lang naman kasi mga possible once na nag-set up ka ng bago, kasi yan yung mga unang-unang i-check mo. Bakit wala kang internet doon sa client ng mga VLANs mo. Okay? So, ayun mga kapitbahay, kung mayroon kayong mga ibang katanungan or medyo nahihirapan talaga kayo, wag lang po kayo mahiya mag-comment or i-PM lang po niyo ako sa Facebook, kasi pag hindi naman talaga ako busy, sumasagot naman ako. Kaya maraming salamat po sa pagsuporta pa rin sa YouTube channel ko. Sana po nakatulong ako doon sa mga, or nakapagbigay ako ng idea doon sa mga nagtatanong or nagko-comment about dito sa aking pfSense firewall. Okay? So, ang pfSense firewall po mga kapitbahay is napakadali or napaka-friendly user sa madaling gamitin. Kasi sobrang basta, hindi katulad kasi ng mga UTM firewalls, medyo komplikado. Pero ito kasing pfSense na to, napakadali lang. So, ano kasi to parang developer, pang praktisa ng mga nag-aaral ng mga firewall, kasi sobrang friendly. Basta, recommended ko to kung gusto niyo ng basic or madaling firewall, mag pfSense na kayo para sulit. Alright? So, hindi naman kasi talaga mawawala yung mga pinakmalulupit na mga features ng mga UTM firewalls, kasi iba talaga yun, kasi license yun, tsaka mahal talaga bayad. Ito kasing si pfSense is one time, big time. Meron sa mga ibang packages na may bayad. Kung gusto mo talaga bumili, pwede. Pero hindi kasi katulad ng mga UTM firewalls. Like, alam mo na kung mga ano yun, mayroong yearly na bayad. Kasi, di ba, matik yun. Alright? So, pfSense is the best para sa experience ko. Kaya maraming salamat. Thank you so much. Sana nakatulong ako. And God bless us all and peace. Alright?